total pinagpunta. So, naibuntan mo? Naibuntan! Naibuntan po natin yun. So, again, no, we are still in this topic. Ako ni talaga, 20 minutes, makamanda mga 10:70. So again, no, we are still in talking about foundation of salvation. So again, we are in the side of Arminianism. So mali silang mga church nga nagtuo nga kaluwasan is free will. Hindi mo dawal ko pinipili. And then nag-iskuta pa rin sa Calvinism, no? And we are not Calvinism. We are not leaning towards Calvinism. So first na itong iskutan is total depravity. Hindi sila na ang tao dili magkaduol sa Dios unless nasa Holy Spirit. Sama sa patay nga tao nga gitagaan sa salpabida, di po mag-respond. And we don't believe sa ilang ituhuan, no? Nagputa ng Spirit. Ana-ana siya mahatag after kamatod kag pagtuo. So ano yung mga reference kamatod. So ano lang mga verse nga gamit to Ephesians 2:1. Nasabtan na ito ang death is separated. Even in Christian life, naya po yung death nga naitapos sa ito. The moment nga magkasala ta, binatawag ta sa Diyos nga separate, no? So, Romans 8:7-8, wala din siya pasabot nga we are enabled. Sulat ni Paul to address people na nagkinabuhi nagyapon sa kalibutanon, mga Christian ang gitna niya ni. Kasi may po sa Corinthians, no? Na natural person does not accept the things na magkang ilang na-absurd na kaalam sa kalibutanon. But still, they are Christian, no? Wala sa nag-address na yung mga unbeliever. Same po sa Romans 3:1, no one is righteous. Isulat ni Paul to address that sa balawag ng Moses ang atong basihan, wala kayo matarong ang tubangan sa iya. So, only faith same kang Abraham ang magkapamatarong na ito. Same sa Jeremiah 79, we don't believe na kanisang a verse inability. Ang tao bili magkasabot tungkol kay nagidaan ang heart niya is kuhan ng corrupt na. At ito nasabtan, next ending verse nga, ang tao na isa'y abilidad nga magkabato no, pagsalig sa Ginoo. So masabtan natin no nga, if we are unable, then why God command us to repent? Kala ko lang na pangatanan, no? Anong dapat pa may prophets sa naghatag sa Diyos sa katawan sa Israel just to inform the people in Israel na pag-repent mo. If in the first place, bigyan nato na mabuhat. So, very contradicting sa uban ng mga verses. So, dali na tanong. Ito basahan ng conclusion. So, sabta naman nato tingali sa total inability, no? Sa pag-vinisip ng asayda. So, natuta nga wala tayo, di mo matarong, no? Sila lagi, mas go further lagi sila. Hindi lang enough nga, hindi ka matarong, dapat hindi ka makaduol sa Diyos. So, kita kaya tulong ka nga, kita makabato, no? Pagto, kung di mo tayo, musugot. No? Baga, kung hindi mo sundan ng kondisyon sa Diyos, wala pa yung mahimo sa imo. Hindi ka mapaubos, wala po yung mahimo. Wala po kayo mahimo, no? Kumbaga, ang total depravity is about one. So we don't believe sa further na explanation sa Calvinism tungkol kasabtan na to ang tao able maka-expand. But that doesn't mean nga kaya na tuluwasan na itong Calvinism. Okay, ang tanang tuluwasan is initiative sa Diyos. So manat sa total depravity, no? So, hindi na ito sa conditional election. So, itong kita lang kita na ito, muna si God, no? Si Aris dia, si Isay, si Chang-Chang, di kauban natin, isa ka. So,
Sabta na tanong nga nag-create ang Diyos o murag dalan ba? So, isa itong nakasubay sa dalan, matong gipili sa Diyos. Mato sila ang wagi yung padulong sa Ginoo. Itong mga wala nasinubin na niya, nakasubay sa dalan, para dalan sa Ginoo. Ako wala, pag yung kapila niya. Wala ko sa ano, wala ko nakasubay sa dalan. Pagpasabot sa lugar ko, pinili. So, kaya naman sa unconditional election. So, ato i-define sa unconditional election. Before God created the world, He chose specific individuals to be saved entirely based on His own sovereign will and mercy and not because of anything those people would do, believe, or deserve. Para kayo ang unconditional election is ang Diyos may gabuot, iyang gabuton, may matuman, sa Elwason, si Quadra, si Gubin, si Isay, Tijang, wala ko labot na niyo. Tingkring, Aris, Bunay, ano yun na naman. So, may mga verses ka na ilang i-base, no? Base lang yung verses. Ephesians, John 15, 16, Romans 29, 30. So, magsugod na sa Romans 9, verse 11, 13. Ingon tani nga, though they were not yet born and had done nothing either good or bad, in order that God's purpose of election might continue. Ito Bisaya. So wala pa gani himugso ang mga bata, giingnan na sa Diyos si Rebecca, mag-alagad sa mangkod ang magulang. Ini panahon na wala pa makabuhat ang mga bata o bisan unsang maayo dautan nga angay kapasikaran sa pagpili. Apan tumanon sa Diyos ang iyang katuyuan sa pagpili, dili pinasikat sa buhat, dili pinaagi sa iyang pagtawag. Sumala sa giingon sa kasulatan, higugma ko si Jacob, apan di kasinagan ko si Esau. So, ilang giuhan nga, ganito siya nga verse, muna yung sa pagpapatuod nga, ang Diyos na gipili. Nga, manayang gino, kung gipili sa Diyos si Jacob, kaysa kang Esau, napagtuan is, kuhan, kanang, about is sa salvation, no? Kung si Esau, wala gipili, pasabot, gilugtan siya. Wala din ka gipili sa Diyos, pasabot, gilugtan daw sa Ginoo. Kung gilugtan sa Ginoo, pasabot na gipili ka niya. So, atong sabton nga, kung ang did God express hate to Esau, literal ba or idiomatic, salvation ba or service, individual or national or unconditional or conditional? So, sugod na now, let's define first what is hate. So, ang literal nga hate is despising, abhorring, or arbitrary rejection. Baga, kung hate mo tao, hindi ka ginana na mag-istorya. Pagplastikan, ginana na. Hindi mo gina siyang masaktan. I-ignore ni mo. Hindi mo ka ginana niya. So, nga na daw ang Diyos ato. So, pasabot ko kung si Esau mao ang example sa wala gi-elect sa Diyos. So, pasabot, gihit sa Diyos. So, lugar, lagi day bata, at karon no? O panatao sa inyong tiyan, may gihit ka sa Diyos. So, mapasa na nakasala, mapasa na nakabuhat ng kaotan. Para nila, nagtuo sila na bata daw, same kang Esau, ginutan na daw sa Diyos. So, wala pa siya nakabuhat ng isa-isa. So, tuwa mo na dunay bata karon nga pa nabanhaw, nga pasatiyan. Kung pa'y pagkatao, wala nang ipili sa Diyos, ginutan na niya. Nga na ba Diyos? So, muna yung ni Calvin, no, ang sinundanan sa pulong. Individuals are born who are doomed from the womb to certain death and are to glorify Him by their destruction. So, magkapaymaya daw sa Diyos ang kung ato na tayo wala mapili o hindi mapili. Pagpasinungog na po na sa Ginoo, hindi ka mapili sa Diyos. No? Therefore, those whom God passes over, He condemns, and this He does for no other reason than that He wills to exclude them from the inheritance which He predestines for His own children. So, nagigipredestin ang Diyos na ay ma-imperno, na ay makalangit. So, naran niya ang isayang milyon. So, isa man ang pinuot nga literal nga hate ni God si Esau. So, it would contradict sa Deuteronomy 23:7 nga giingon ang Diyos, you shall not abhor an Edomite. Edomite, muning kaliwat ni si Esau. For he is your brother, you shall not abhor an Egyptian. So, contradicting, no?
hate niya, hate mo na, hate ang Diyos. Anong nasubo siya, nakita mo hate sa imumay. Oh, grabe ka, contradict. Kani po, 1 John 48, anyone who does not love does not know God because God is love. So if God is love, then why? Ay mga tao, nga yan, hate, wala na ipili. No? Bibigyan masasabi mo nga, the Lord is good to all. He has compassion on all He has made. So, wala ba rin nag-contradict sa iyang kinaiya? Nga, higugman yung tanang, pero kasi higugutan. So, literal hate. So, what is, so kanya, Luke 14:26, sa pinilang matarong. Again si Jesus, if anyone comes to me and does not hate his own father and mother and wife and children and brothers and sisters, 30 minutes. Isa. Okay, so ang Diyos, kung sa pagkong no, sa ngayon dali nga, kung wala doon na ito, ginunta na itong gilikanan, hindi ito may ikong disipulo ni Cristo. So kamo, kumutanong ka mo, literal ba nga hate ang pasabot ni Jesus sa iyong mga disciple? Yun sa nga, ikupain yung gilikanan, umang tao, sa mas inyong kagalingon, yun sa ano nga, who does not hate his own father will not become his disciple. So ito masabtan nyo ang hate, hindi sa literal, hindi sa idiomatic, kumbaga hindi literal. For example na kita na, right, kita, baliktad man na, sabot na nga, bugog ka. So para lang di malayan ng tao, so gigamit yan ang pulong. So ang idiomatic na hate is often used hyperbocally to express preference or selection. Refer to the choice of one over another for an honorable purpose. So, same sa Luke, no? Sabot sa Luke nga, mas biyo ni mo Diyos, kaya siya man ang imong master, no? Hindi may imong labaw or tupok ang tao sa pagpangalagan mo sa Ginoo. So, muna, kung pasabot ni Jesus, nag-demand siya sa iyang mga disipulo na hindi mo pa niyang Ginoo, mas labaw pa na dapat mas siya yung mas unahon sa tanan, prioritize. O kaning word nga hate is ang gigamit ni Jesus dili sa literal na dito din gilikanan kay would contradict sa lain na verse nga nag-ingon nga lugma imong gilikanan. So may mas consistent. Literal ba nga hate ang ipasabot ani ang pag-express sa Dios kang isaw or idiomatic or dili pilot nga hate. So Genesis 21:31, 29:31, 33. No? When the Lord saw that Leah was hated, He opened her womb. But Rachel was barren and Leah conceived and bore and so on. So, no? Because the Lord has heard that I am hated, He has given me this opportunity and is giving me this son. So, ato sa ito, no? Literal ba nga i-hate ni Jacob si Leah? Kapag yung sa ginani niya, mas ipigil niya si Juan? Literal ba or idiomatic? Ang idiomatic kay Juan man, preference, mas i-prefer nito siya, no? Awa, pwede ka na ito, no? Preference or selection. So, literal ba nga i-hate? Mabasa ba nato sa Genesis nga i-staban or ni ibali-bali or yung kasaban si Leah? Nakita ba na ito? Mabasa ba na ito sa Bible verse nga hate literal ni Jacob si Leah kaya wala na yung pili si Leah mas ipili na si Jacob si Rachel. So sa Hebrew no, ang sabot sa hate is literal na hate, hindi preference. Leah is described as hated by Jacob but the context clarifies she was simply less preferred than Rachel. So hindi literal na hate ni si Leah, hindi iyang mas ipili niya si Rachel. So, idiomatic hate,
Kani ikaduha nga punto, no? Refer to the choice of one over another for an honorable purpose. Same sa gingon ni Jesus, no? So ato din ma-relate kani ikaduha nga punto sa paggingon ni Jesus nga you must hate your parent para mahimo mong disciple. So, literal nga hate. Kung dili ang Dios nag-demand og supreme devotion sa Dios. Pagka siya ang pinaka-angay na tungnahon kabaw sa tanan, no? Dili literal nga ipasagdan ato atong pamilya o ubang tao, but atong nanaon nga sa hierarchy sa gugma o sa balaod sa Dios. Ang pinakauna nga balaodis, gugma ang Dios, di mo kalag kusog, no? Kaduwa na ang tao. So mana siya, no? Ang angay nga i-prioritize, di pwede magdungan o isabay ni mo yung pagigugma sa alimong asawa isa sa Diyos. Sila pwede magtupong, dapat mas labuan ni mga Diyos siya yung pinakalabaw sa tanan. Manay nindon nga wala nang ninyo si Paul. Para niya ma-divide din yung devotion sa Diyos. So, pwede rin. Pwede rin siya. So, again, no, hate is hindi siya literal, no, na ginagamit sa mga Hudyo. It expresses your preference, devotion to God, mas, or yung putang nga purpose, no? Mas yun na mo ang purpose diya sa Diyos isa sa tao. So, ikaduha, salvation, ang pag-express ba sa Diyos kang isaw, paluwasan or servisyo? Sa Calvinism, para sa ila, paluwasan man na panagingon sa Diyos nga higugma ko si Jacob, higugtan ko si Isa. Kaluwasan ba na? Nag-isgot para sa kaluwasan? So sa Calvinist, para sa ila, kaluwasan na naka-verse, nag-isgot para sa kaluwasan. So si Jacob, siya man ang hinigugma, so siya, gipili. Si Isa, wala siya hinigugma, so ginugtan siya, wala siya gipili. Pero sa ato, nagkuta, nga kani siya, pili siya kaluwasan, pili service, or gitawag nga honorable use. Ang Esau is common purpose. Asa mo na nag-base ane? Genesis 25. And the Lord said to her, duha ka nasod, two nations are in your womb, and the one shall be stronger than the other, the older shall serve the younger. Nabigiyan na niya. Propesya man niya, about sa duha ka suod, about sa duha ka nasod. Nabigiyan na niya, the one will go to hell, and the other or the younger will go to heaven. Nabigiyan na niya. Ang pagpili ba sa Diyos kang Jacob, nagpasabot mas iluwas niya si Jacob, and the rest nga wala ipili sa Diyos, yerno na. Mo ba niya pasabot sa titulo ni Paul sa Genesis? So, which means Esau will serve the purpose for which Jacob and Israelites have been chosen. So, ano po ang purpose ni Esau, no? Pag-alagan siya sa manghod. So, dito pasabot niya, wala siya ipili, pero na siya. So, election to service, yan ni Esau. Pagpili kang Esau is to serve the Israelites. Mo na iyang function. So, ito pasabot, dili siya kaluwasan ang pasabot sa Romans 9:11-13, kung dili service, no? So, ganita, individual or national? Pagpili ba sa Diyos kang Jacob, literal ba nga individual or national? So, dili man ta Calvin, so natuta nga national, so ato lang i-makes ang Tagalog sense, no? Kaya natuman ta nga pinakaunang punto is literal ang i-hate. So, kadua, natuta nga service tong kadua nga punto nga itong pagpili kang Jacob ug Esau dili about kaluwasan. Dali na punta ang pagpili ba sa Dios kang Jacob ug Esau, individual or national? So non-Calvinist man ta, so we don't believe in individual, no? Naibasihan nato Genesis 36, Magdiel and Iram, these are the chiefs of Edom, that is Esau the father of Edom, according to their dwelling places in the land of their possession. So, kami. So, Romans verse 12, itong isgutan ngayon na putlo ni Paul. Kang asarapit sa Genesis 25. Dahil sa Romans 13, i-base ni Paul sa Malakay 1. Kaya, pila ni katuig nilabay
gikan sa Genesis padulong sa Malakay 1,500 years ago. So God expressed hatred for Esau is actually 1,500 years after Esau had died, and it was in reference to his descendants and Edomites. So pasabot nga wala na ingon si ang Dios kang Esau na I hated Esau sa Genesis. Wala din na-mention sa Dios. Na-mention niya sa Malakay. Niya dili pa gyud literal na si Esau gigdan ani nga I hate Esau. Kung dili ang mga Edomite nga ang ilang patriarchal head is ang si Esau. So, sakto na yun. So, again no, ang pagpili sa Diyos kang Esau or kang Jacob is dili literal nga hate, dili siya salvation, kung dili service, no? Kita no kayo na nga ipili mananagad sa magguwang ang manghod. Wala ganyan dito nga ang magguwang mayroong pagpagdong sa impyerno, kamanguran, pagpadaw sa langit. So, ang pagdumot ba sa Diyos kang Esau ang conditional, baga, kaya ko ba, didugta na sa Diyos ang si Esau ang nason niya Edom, sa wala pa sila nabuhi, o pa sila nabantaw, didugta na ba, mali ang conditional. Ang conditional is, ay, rason ganun, nagdumot ang Diyos. Ito masabtan, Malakay 1-3, I have loved you, dahil nag-base si Paul, I have loved you, says the Lord, but you say, how have you loved us? Is not Esau Jacob's brother, declares the Lord, yet I have loved Jacob. So dahil nag-base si Paul, nga I love Jacob, I hated Esau. So, ato masabtan nga, kaning Esau, dili ni si Esau nga literal, manang nagtuotang niya nga dili individual, nga dili national. And during this time, iyon na nga, but Esau I have hated, I have laid waste his hill country, and left his heritage to jackals of the desert. So ang pagkasuko sa Diyos towards kay Esau, dili kang Esau na, dili sa nasod niya, Edom, na mao ang descendants ni Esau. Kasuko ang Diyos sa ila, kay ilang di-atake ang Israel, which is very wrong, kay ang Edom, ilang function is to serve the Israel. Okay, mo bitong kwan kanang propesya. Dili kay maghimo silang kalaban. Ano na suko si God. Ano na mention din sa Dios nga I hate Esau, I love Jacob. Okay? So conditional pwede kasuko sa Dios kang Esau or sa Edom, dili conditional siya. Dili siya unconditional nga kasuko nga sukat pa kay nanto. Wala rason nga kasuko. Dili conditional siya tungod kay nay rason, nay root, nay condition nga nang nasuko ang Dios tungod kay giatake sa Edom ang Israel. Imbis nga tabangan, ilan nang tabangan sa pagpalanta. Suko kay Ginoo sa Edom, dili kang Esau. So, muna siya no, Ibadaya, and your mighty men shall be dismayed, O Timan, so that every man from Mount Esau will be cut off by slaughter. O, ano yung kasako dito sa Diyos towards Esau? Hindi si Esau, hindi mo ni ang nasod nga Edom, kaya Edom ilang patriarchal head is si Esau. So, because of the violence done to your brother Jacob, shame shall cover you, and you shall be cut off forever. So, kasako sa Diyos ang Edom or kay Esau is not unconditional, kundi conditional. So ganun iabot na simpulan niya. So in order to demonstrate that will happen to descendants of Abraham who stand against the chosen messengers of God, the Edomites were direct descendants of Abraham and even Isaac. Yet look what happened to them when they stood in opposition to the people of God. So gigamit ni Paul nga verse tungod kay during this time, ang mga Kristiyano kinatugis sa mga Hudyo. Dili sila daw ng Christ, ilang kinatugis sa mga Kristiyano. Hindi pang physically, hindi pang kulatan. So tungod niya na, nagsulat si Paul, aning a verse to address them na kung stand against mo sa katawan sa Diyos, may mong sama sa Edom na gikuan din sa Ginoo,
tagaan og punishment. So mo na nga ni come up si Paul ani nga verse. So pagkasabot ang pagpili sa Dios kang Esau dili panulong iberno na. Kung dili mag-serve siya sa magpon. So ato to iwasan na wala pa tanaw man kamay naman siya. So mo na tanaw nga natin nasa tan gamay sa about sa Romans 9:11-13. Talagang maya kay balik si Diyos. Praise. Amen. Mga buntag, mga anak sa Ginoo. Dalay ko na itong buhay nga Diyos, akong biyangyo ang tanan sa pagpanindog, no? Sa dili pa tamata sa itong panimbahon. Ato ang kumustahon atong mga igsoon, no? Ato ang abi-abihon, no?